ako aalis dito nang hindi kita kasama, Nicole. You are still my wife at walang pwedeng umagaw sa'yo sa akin. I'll kill that man. Galit at puno ng tapang ang tinig nito. Para siyang bumabalik sa nakaraan kung saan puro takot ang nararamdaman niya at walang kasiguraduhan ng lahat sa kanila ni Hunter. Wala kang karapatang sabihin ng mga iyan, lalo na kay Lester. Pagtatanggol niya sa lalaking walang ginawa kung hindi puro kabutihan sa kanya. Asawa mo ko at may karapatan ako sa iyo, Nicole. Bawat parte ng katawan mo'y sa akin lang. Sa akin lang. At ang anak ko, siya ang nagpapatunay na walang ibang pwedeng magmay-ari sa iyo kung hindi ako lang. Napahawak siya sa kanyang tiya na bilugan na at hindi niya napigiling mangilid ang luha. Bawat salitang namutawi sa labi ni Hunter ay walang katumbas na sakit. Wala pa rin itong pinagbago. Katulad pa rin ito ng dati. Ang Hunter na iniwan niya 6 na buwan na ang nakalilipas. Wala itong gustong iparamdam sa kanya kung hindi pagmamay-ari siya nito at wala siyang karapatang tumanggi. At ang pinakamasakit sa lahat, ginagawa niya ang gusto nito dahil sa pagmamahal niya rito. Pagmamahal na kahit kailan ay hindi nito nasuklian simula na magkita silang muli. Tinitigan siya ni Hunter na parang binabasa ang buo niyang sistema, ang buo niyang pagkatao. Wala siyang nakikita sa mga mata nito kung hindi galit. At kahit anong gawin niya, iisa pa rin ang kahahantungan ng lahat sa kanilang dalawa. Ang masaktan nila ang isa't isa at magpatuloy na may pag-aalinlangan sa mga puso nila. Nanatili silang tahimik habang pareho silang hindi nagpapatalo sa mga titig ng bawat isa nang biglang dumating si Lester kasama ang kanyang daddy. Unang lumingon si Hunter sa pinto kaya nakita agad nito ang dalawang dumating. Kumalma ng bahagya ang itsura nito. Siguro'y naramdaman nitong hindi lang si Lester ang dumating. Nicole, tawag sa kanya ng kanyang daddy. Daddy. Lumakad siya papunta sa gawin nila ni Lester. Pumasok ka na muna sa loob ng kwarto mo. Utos nito sa kanya. Agad naman siyang napatingin sa gawin ni Hunter na halatang nagulat din sa sinabi ng kanyang daddy. Sinunod niya ang sinabi nito at naglakad siyang papasok sa loob ng kwarto niya nang hindi nililingon si Hunter. Pagkapasok niya pa lang sa loob ng kwarto ay agad siyang naupo sa gilid ng kama. Nanginginig pa rin ang buo niyang katawan sa kaba. Ano kayang pinag-uusapan nila sa labas? Gustuin man niyang idikit ang kanyang tenga sa pinto para marinig ang pinag-uusapan ng mga ito ay wala rin namang silbi. Malakas ang ihip ng hangin sa labas at pumapasok sa buong kabahayan kaya nagdadalawang isip siyang gawin iyon. Nagdasal na lang siya na sana ay maliwanagan si Hunter at umalis na lang ito para sa ikatatahimik nilang pareho. Wala nang silbi kung magsasama pa sila kung puro sakit lang ang mararamdaman niya kapag kapiling niya ito. Handa naman siyang gawin ang lahat para sa kanilang magiging anak kahit mag-isa lang siya. Kaya niya itong buhayin na walang tulong na manggagaling sa ama nito. Kung yun lang ang tanging paraan para hindi na sila magkita ni Hunter at magkaroon pa ng komunikasyon. Nang mangawit siya sa pagkakaupo ay naisipan niyang mahiga ng patagilid. Sa ganoong posisyon kasi siya komportableng nakahiga. At para namang hinehele ng antok ang mga mata niya at ilang minuto pa ay naramdaman niyang unti-unti nang namimigat ang mga talukap ng kanyang mata at tuluyan na siyang naidlip. Nalimpungatan siya dahil sa kakaibang init na dumadantay sa kanyang leeg at ramdam din niya ang mabigat na nakapatong sa kanyang tiyan mula sa kanyang likuran. Nilingon niya kung ano o sino ang nagdudulot ng ganoong pakiramdam sa kanya at muntik siyang mapamura nang mapagsino niya kung sino ang nasa kanyang likuran. Si Hunter. Bakit nandito ang lalaking ito? Ang akala ba niya ay kinausap na ito ng kanyang daddy? Paanong nasa tabi niya ito ngayon at nakayakap pa sa kanyang tiyan? Tinangka niyang alisin ang nakapatong na kamay nito sa kanyang tiyan pero umungulang ito na parang naabala sa pagtulog. Ilang saglit lang ay idinilat na nito unti-unti ang mga mata nito na halatang puyat at pagod pang itsura. Matulog pa tayo, honey. Bulong nito sa kanya at naramdaman pa niya ang pagtama ng hininga nito sa kanyang leeg. Kaya bahagya pa siyang napapitlag sa kiliti na dulot ng pagbulong nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Galit niyang tanong dito. Pangahawakan pa rin niya ang nararamdaman niyang puot dito para hindi na muling mahulog ang loob niya sa mga pinaparamdam at ginagawa nito sa kanya. Para namang naintindihan nito ang tono ng boses niya kaya tumayo ito
mula sa pagkakahiga at umupo sa tabi niya. Siya naman ay noon palang babangon dahil nahihirapan na siyang kumilos dahil sa malaki niyang tiyan. Agad naman siyang hinawakan ni Hunter para makatayo pero pinalis lang niya ang kamay nito at pairap na isinandal niya ang likod sa headboard ng kama. Hindi ba't kinausap ka na ni Daddy? Bakit hindi ka pa rin umaalis? Pumasok ka pa dito sa kwarto ko. Inis niyang litanya dito. Nag-usap na kami ni Daddy mo, kaya nandito ako sa loob ng kwarto mo. Siya ang nagpatuloy dito sa akin. At tama lang naman na tabihan kita. You're still my wife. Buo at walang pag-aalinlangan na tura nito. Asawa mo ako noon, hindi na ngayon. Tapos na tayo, Hunter. Matapang niyang sagot dito. Talagang may lakas pa ito ng loob para sabihin na asawa siya nito. Samantalang may karelasyon itong iba habang kasal sila. At muntik pang mapahamak ang anak nila dahil sa babae nito. No, we're still married. At ikaw pa rin si Nicole Montefalco, ang asawa ko. Mariin itong sagot sa kanya. Naguguluhan pa rin siya kung bakit pinayagan ng daddy niya na makapasok ito sa kanyang kwarto. Ano kaya ang pinag-usapan ng mga ito? Hindi na siya nakatiis at tumayo na siya sa kama at akma niyang isusuot ang pambahay niyang tsinelas nang hawakan siya sa braso ni Hunter. Let's talk. Yung hindi tayo nag-aaway o nagbabangayan. Nag-iba ang tono ng boss nito na parang nagmamakaawa. Wala naman siyang nagawa at muli ay iwinaksi niya ang nakahawak nitong kamay sa braso niya. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. No, marami tayong dapat pag-usapan, honey. Pagsisimula nito, hinanap kita for almost 6 months simula nang umalis ka sa bahay natin. Pagtatapat nito sa kanya, medyo nag-iba ang timpla ng damdamin niya nang malaman na hinanap pala siya nito nang umalis siya sa bahay nila. Ang buong akala niya ay hinayaan na lang siya nito na mawala na hindi man lang siya hinahanap kahit papaano. I've talked to Sally kung ano nangyari at bigla kang nawala ng araw na iyon. At sinabi niya ang lahat sa akin. Halos mapatay ko si Liza nang malaman ko kung anong ginawa niya sa'yo at sa anak natin. Pagpapatuloy ni Hunter. At ngayong nalaman mo na ang lahat ng nangyari, pati kung saan ako nakatira, pwede ka na sigurong matahimik. At pati ako, patahimikin mo na rin. Masaya na ako sa buhay ko dito, kasama sila Daddy. Masaya ka na sa buhay mo? Bakit? Dahil ba si Lester na iyon kaya ayaw mo pa rin pakinggan ang lahat ng sinasabi ko sa iyo, Nicole? Nagdilim ang mukha ni Hunter at kita dito ang biglang pag-usbong ng galit. Pagkatapos nitong magsalita, wala ka nang pakialam kung bakit ayaw ko nang sumama sa iyo, Hunter. At para ano? Saktan na naman ako ng babae mo, pati ng anak ko. Asik niya dito. At ito pa talaga ang malakas ang loob na pag-isipan siya ng masama sa mga oras na iyon. Babae? Wala akong ibang babae. Ikaw lang ang asawa ko. Honey, wala kang ibang babae? Anong tawag mo kay Liza? Kulang na lang ipumatay siya ng tao para lang sa relasyon nyo. Tapos sasabihin mo ngayon na ako lang ang asawa mo? Sinungaling! Galit niyang sagot dito. Wala kaming relasyon ni Liza. She's crazy. Baliw ang babaeng yun. Honey, akala niya nagkaroon kami ng relasyon dati dahil pumayag akong palagi siyang nasa tabi ko. Palagi kasi niyang sinasabing may gagawin siyang masama sa sarili niya kapag hindi ako pumayag na makipagkita sa kanya. Nang malaman iyon ng daddy niya, pinag-uusapan ako nito na kung pwede sakyan ko na lang ang gusto ng anak niya. Dahil magkakilala si Papa at ang daddy ni Liza, kaya wala ko nagawa sa gusto ng Liza na iyon. Bulalas ni Hunter sa kanya. Hindi siya makapaniwala na may ganoong problema sa pag-iisip si Liza. Wala kasi sa itsura nito na kaya nitong gawin ang mga sinasabi ni Hunter. Pero nang maalala niya kung paano siya nito saktan, maging ang mga tauhan ni Hunter bago siya umalis ay parang may nagtutulak na sa kanya na paniwalaan ang sinasabi ni Hunter. Believe me, honey, wala akong ibang babae. Ikaw lang ang mahal ko. May pagsusumamo ang tinig nito. Para naman siyang nahihirapang huminga dahil sa narinig niya kay Hunter. Mahina lang ang boss nito pero dinig na dinig niya ang sinabi nito. Mahal siya ni Hunter. Gumalaw ito papalapit sa kanya upang hawakan ang mukha niya. Nag-umpisang maglakbay ang mga luha sa kanyang mga mata. Bakit parang ang hirap paniwalaan na minahal siya ni Hunter, samantalang ito na mismo ang nagsabi sa harapan niya ngayon na mahal siya nito? Ganoon ba siya kagalit dito?
para hindi makita kung ano talaga ang tunay na damdamin nito sa kanya. Kay tagal niyang inasam at hinintay na mahalin siya nito kagaya ng pagmamahal na nararamdaman niya para dito. At ngayon na inamin nito na mahal din siya ni Hunter. Bakit parang may pumipigil pa rin sa kanya na yakapin at mahagan nito? Gusto niya makasiguro sa totoo nitong nararamdaman at wala nang ibang oras para tuklasin niya ang mga iyon kung hindi ngayon. Kung talagang mahal mo ako, bakit hindi ko naramdaman iyon na magkasama tayo? Paniniyak niya dito. I chose to be that way because I felt the rejection at first when I asked you to marry me after what happened to us that night. Akala ko dahil may nangyari sa atin ay papayag ka nang magpakasal sa akin pero tinanggihan mo ko kahit gustong gusto kitang pakasalan that time. Napayuko na lang si Hunter pagkatapos nitong sabihin ang tinatago nitong dahilan kung bakit ang lamig ng pakikitungo nito sa kanya dati. Hindi ko alam na nagalit ka pala sa akin dahil tinanggihan kitang pakasalan dati. More than that, naisip ko, baka kaya ayaw mong magpakasal sa akin dahil nakalimutan mo na ang relasyon natin 7 years ago at may iba ka ng mahal. Tapos, nakita ko pa si Jason sa apartment mo, kaya pinigilan ko ang sarili ko na sabihin sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Pag-amin pa ni Hunter sa kanya. Mas kaya kong tiisin na napipilitan ka lang na makisama sa akin dahil nabuntis kita. Kaysa ang sabihin mo sa akin ng harapan na may iba ka ng minahal. Kaya ayaw mong magpakasal sa akin. Hindi ko kaya yun, Nicole. Kinuha ni Hunter ang isa niyang kamay na malapit dito at itinapat sa labi nito para halikan. Unti-unti nagiging malinaw na sa kanya ang lahat. Na pareho pa pala sila na mali ang iniisip sa isa't isa. Na hindi nila pinaniwalaan at pinanghawakan ng pagmamahalan nila dati noong una silang magkakilala. His teary eyes explain everything. Ang mukha ni Hunter ay naging isang representasyon ng isang lalaking naniniwala sa pag-ibig at handang gawin ang lahat upang bumalik sila sa dati. Dati kung saan wala silang iniisip kung hindi ang bawat isa lamang. Walang ibang sakit na nararamdaman sa puso at tanging sila lamang dalawa ang nagmamahalan. Gamit ang isa niyang kamay ay hinimas niya ang gwapong mukha ni Hunter. Namiss niya ito ng sobra. Gaano man niya itanggi. Mahal na mahal pa rin niya ito. At handa na siyang muling sumugal para sa kanyang kaligayahan. Kung makakaya niyang itaguyod mag-isa ang kanilang anak, mas makakaya niyang harapin ang kinabukasan kung kasama niya ang lalaking nagpatibok at nagpapatibok ng kanyang puso. Hunter, sinadya niyang sambitin nang malamlam ang pangalan nito upang muli ay tingnan siya nito sa mata. Nicole, hindi ko kayang makita ang hinaharap ko na hindi kita kasama. Mahal na mahal kita. Pagsusumamo ni Hunter sa kanya. Mahal din kita, Hunter. Sa wakas ay nasabi niya ang mga salitang iyon. Walang halong kaba at pag-aalinlangan. Napatuwid ng upo si Hunter nang marinig nito ang sinabi niya. Hindi ito agad umimik at parang naghihintay pa ng kanyang sasabihin. Hindi nagbago ang nararamdaman ko sa iyo, Hunter. Simula noong una tayo magkita. Bawat taon na lumilipas, nandito ka lang parati. Itinuro pa niya ang tapat ng kanyang puso. Doon biglang tumayo si Hunter upang tunguhin ang kabilang side kung nasaan siya nakaupo. At ngayon nga ay malapit na ito sa kanyang harapan. You don't know how much you made me happy, Nicole. I can't believe that we both still love each other despite of what happened to us many years ago. Hinawakan pa ni Hunter ang batok niya upang diretso nilang matingnan ang bawat isa. I love you, honey. I will always love you. Puno ng emosyon si Hunter nang sabihin nito sa kanya ang lahat ng iyon. At mabilis ang naging pagkilos ni Hunter at kinabig siya nito upang halikan sa labi. Ang halik na nagpabalik sa kanila sa tunay nilang nararamdaman sa isa't isa. Magkahawak kamay sila ni Hunter nang lumabas ng kwarto at nabungaran nila sa kusina na nag-uusap si Lester at ang daddy niya. Unang napalingon sa kanila ang kanyang daddy nang maramdaman nito ang kanilang presensya. Nandiyan na pala kayo. Umupo na kayong dalawa dito para makakain na tayo ng umagahan. Nagluto si Lester ng halabos na hipon at pritong tilapia.
Saad nito sa kanila na ikinagulat niya. Dati-rati hindi naman nagluluto si Lester ng pagkain nila at palagi lang itong nakatingin sa kanya habang nagluluto siya. Kung tulungan man siya nito ay sa paghihiwa lang ng mga recados. At ngayon ay bigla itong nagluto ng agahan nila. Sinulyapan niya si Lester pagkatapos niyang maisip na baka nasaktan niya ito dahil sa nakita nito na magkasama sila ni Hunter ngayon. Nakatingin lang ito sa kanila habang may hawak na isang baso ng juice. Lester, thank you. Tanging nasabi niya na lamang dito at mariin siya nitong tinitigan. Okay, ako nagluto ngayon para naman makabawi ako sa iyo. Palagi na lang ikaw naghahanda ng mga pagkain natin, hindi ba? Makahulugan nitong turan sa kanya. Medyo kinabahan siya nang marinig niya ang sinabi nito at otomatiko siyang napalingon sa katabi niyang si Hunter na nakasalubong na naman ang kilay. Kilala niya ito at alam niyang sa simpleng sinabi ni Lester ay magseselos na ito. Kahit wala naman talagang ibang ibig na sabihin ng sinabing iyon ni Lester sa kanya. Talagang palabiro lang naman ang isang iyon. At bahagya pa siyang nagulat nang hapiti ni Hunter ang kanyang bewang at madikit siya ng sobra sa katawan nito. Nakita pa niya ang patagong pagngiti ni Lester dahil sa ginawa nito. Hunter, ano ba? Bulong niya dito. Halata naman ang dahilan kung bakit nito ginagawa ang mga bagay na iyon. What? Masama bang yakapin ko ang asawa ko? Malambing na bulong nito sa kanya. Nandyan sila, daddy, ano ka ba? Inis niyang turan dito. Although wala naman talagang masama sa ginagawa nito. Kaya lang ay nahihiya siya lalo na sa daddy niya. Baka kung anong isipin nito sa kanila. Maupo na kayong dalawa at may mahalaga tayong pag-uusapan. Maya-maya singit ng kanyang daddy. Pinauna na siyang pinaupo ni Hunter at pinaghila pa siya nito ng upuan pero sa pagtataka niya ay imbis na sa unang upuan siya pauupuin nito katapat ni Lester ay sa pangalawang silya siya nito pinaupo. Ito ang umupo katapat ni Lester habang si daddy naman niya ay ang nasa gitna ng mesa. Nicole, anak. Tawag nito sa kanya. Nag-usap na kami kagabi ni Hunter at napagdesisyonan namin na sasama ka na sa kanya kung gugustuhin mo na sumama sa kanya sa Manila. Total asawa mo naman siya at siya dapat ang nag-aalaga sa iyo, lalo na sa kalagayan mo. Pagsisimula nito, masaya naman siyang malaman na nagkaintindihan naman si Hunter at ang daddy niya nang mag-usap ang mga ito kagabi. Kaya lang ay nandoon pa rin ang pag-aalinlangan na sumama siya kay Hunter at may iwan na naman niya ang kanyang daddy. Ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit nangyari sa iyo ang mga bagay na iyon at nauwi ka ng 10 oras ng gabi dito sa La Union. At naintindihan ko naman siya sa mga paliwanag niya. Dugtong pa nito. Pero daddy, putol niya sa sasabihin pa sana nito. Gusto ko sanang manatili dito hanggat makapanganak ako. Halatang nagulat ito at pati si Hunter at si Lester na nakikinig lang sa pag-uusap nilang mag-ama. Honey, ayaw mo bang sumama sa akin? Baling sa kanya ni Hunter. Totoo na okay na sila pero nandoon pa rin ang takot na baka saktan siyang muli ni Liza, katulad ng ginawa nito dati sa kanya. Nag-aalala lang siya para sa magiging anak nila. Hunter, natatakot pa rin ako kay Liza. Hindi natin alam kung ano ang kaya pa niyang gawin kapag nalaman niyang bumalik na ako sa bahay natin. Kaya sa tingin ko'y mainam na dito na muna ako hanggat makapanganak ako. Tapos kapag okay na ang lahat, sunduin mo na lang kaming mag-ina dito. Total, ilang buwan na lang naman at manganganak na ako. Suwestyon niya kay Hunter. Pwede naman siya nitong dalawin kapag wala itong trabaho sa Manila. No, hindi ko kayang hindi kita makasama, honey. 6 na buwan kitang hinanap at hindi ako papayag na hindi pa tayo magkasama. Tugon nito sa kanya. Alam naman niyang nabigla ito sa desisyon niyang pananatili sa poder ng kanyang daddy. Pero sa tingin naman niya ay yun na makabubuti sa kanilang dalawa, lalo na sa anak nila. Nicole, anak, mag-usap muna kayong mag-asawa tungkol sa gusto mo mangyari. Tama naman din si Hunter na matagal na kayong hindi nagkita tapos ay hindi ka pa sasama sa kanya sa Manila. Hindi niya alam kung pinalalayas na ba siya ng daddy niya at ayaw na siyang makita nito sa bahay. Kaya pinagtatabuyan na siyang sumama kay Hunter o papaano. Nahihirapan tuloy siyang mag-isip kung ano ang dapat niyang sabihin o gawin ng mga oras na iyon. At bigla niyang naisip ang problema ng kanyang daddy at ang papa ni Hunter. Daddy, nabanggit niyo po ba kay Hunter ang tungkol sa naging problema niyo dati sa papa niya?
Hindi niya gustong pangunahan ng daddy niya sa pagkukwento sa asawa niya ng tunay na nangyari, kaya tinanong muna niya ito. Oo anak, nabanggit ko na rin sa kanya ang tungkol doon. Ang sabi ko sa kanya, ako ay wala ng galit na nararamdaman sa papa niya. Lumipas na iyon. 7 taon na rin ang nagdaan kaya tingin ko'y wala ng dahilan pa para magtanim ako ng galit sa papa niya. Pagtatapat ng kanyang daddy sa harapan nilang 4. Malaki na nga ang pinagbago ng kanyang daddy at hindi niya inaasahan na ganoon itong magsasalita sa harap ni Hunter, ang anak ng taong naging dahilan kung bakit nawala sa kanila ang lahat. Ang bilin ko na lang kay Hunter, kung sakali ay huwag ka na niyang pababayaan ulit. Kung may gawin mang masama sa iyo ang Liza na yun, dapat ay may pagtanggol ka na niya. Pati sa papa niya kung may galit pa rin ito sa akin. Dahil kapag bumalik ka ulit dito na umiiyak at nasaktan ka na naman ni Liza, kahit kailan, hindi ka na makukuha ng asawa mo sa pamamahay na ito. May pagbabantaan sinabi ng kanyang daddy at lumingon ito kay Hunter. Naiintindihan mo ba ang kasunduan natin, Hunter? Tanong nito sa kanyang asawa sa nakasisindak na tinig. Buong tapang naman na tiningnan ni Hunter si daddy niya at walang ano-ano'y agad itong sumagot. Opo, aalagaan at hindi ko po pababayaan sa Nicole. Pinapangako ko po, daddy. Buong pagmamalaking sagot nito sa kanyang ama. Mabuti naman, dahil kung hindi, marami pang ibang lalaki ang deserve ng anak ko kaysa sayo. At saglit nitong tiningnan sa Lester. Kaya huwag kang magkakamaling paiyakin muli ang kaisa-isa kong anak kung ayaw mong maghiwalay kayo ng tuluyan. Banta ng kanyang daddy kay Hunter sa maotoridad na boses. At sa uli ay wala nga siyang nagawa at napagdesisyonan ng daddy niya at ni Hunter na sumama na siya dito sa Manila. Wala naman siya laban sa mga lalaki ng kanyang buhay. Nang nanatiling nag-uusap si Hunter at ang daddy niya sa mesa, ay sunundan niya si Lester sa labas ng bahay. Nakita niya itong nakaupo sa kubo habang nagtatype ng kung ano sa cellphone. Ginulat pa niya ito sa pamamagitan ng paghagis ng isang bato sa harapan nito kaya napapitlag ito at natawa talaga siya ng bongga. Kalaki nitong lalaki pero magugulatin pala. Ikaw talaga, Nicole? Ay, aatakihin ako sa puso sa iyo ha. At tinulungan pa siya nitong makaakyat ng kubo. Napakaseryoso mo po kasi no? Ano bang ginagawa mo dito at hindi ka na makisali sa pinag-uusapan nila daddy sa loob? Tanong niya dito. Makakaabala lang ako sa pinag-uusapan ng dalawang magbiyanan na iyon. Pakli nito. Sus, selos ka naman. Tudyo niya dito. Ang gusto niya ipunto ay ang pagturing dito ng kanyang daddy na parang tunay na anak kaya naisip niya itong sabihin. Hindi bakit naman ako magsiselos? Pagdadanay nito sa kanya. Okay, pero gusto ko sanang magpasalamat ng personal sa iyo, Lester. Naging seryoso bigla ang tono ng boses niya. Gusto niya kasing sabihin ng mga bagay na gusto niyang iparating sa kanya na hindi sila naglolokohang dalawa. Totoo ba yan? Pabiro nitong tanong sa kanya. Kahit kailan talaga, hindi niya ito makakalimutan dahil sa kabaitan na ipinakita nito sa kanya. Oo naman, ikaw ang naging sandigan ko habang mag-isa ako at walang asawa ko. Siyempre kasama din si daddy. Seryoso niyang saad dito. Basta, nandito lang kami palagi ni daddy mo kapag kailangan mo ng tulong, okay? Hinawakan pa siya ni Lester sa pisngi at piniga pagkatapos na natural lang nitong ginagawa sa kanya. Aray, ikaw talaga? Akma niya itong hahampasin sa braso nang makita naman sila ni Hunter na nag-uusap sa kubo. Katulad ng dati, galit na naman ito at madilim ang tingin sa kanya. Kaya otomatiko na siyang tumayo at alam na niya ang kasunod nitong gagawin. Nagpaalam na siya kay Lester at sinabi mag-aayos na siya ng mga damit na dadalhin sa pagbabalik nila ng Manila. At inalalayan naman siya ni Hunter na makababa sa kubo at hinila na siya nito papasok ng loob ng bahay. Pagpasok nila ng kwarto niya ay agad na sinarado ni Hunter ang pinto at narinig niya ang paglalak nito. What's that? Galit na tanong nito sa kanya. Ang alin? Painosente niyang tanong kay Hunter. Ganoon ka ba talaga kalapit sa Lester na iyon at sa tuwing makikita ko kayong magkasama ay kulang na lang ay magwala ka sa katatawa? Inis pa rin tura nito sa kanya. Magsisimula na naman ito sa kakaselos na wala namang basehan. Kung hindi lang niya ito mahal, baka nabatukan niya ito ng malakas-lakas. Anong tuwang-tuwa? Nag-uusap lang kami at saka nagpaalam lang ako sa kanya dahil luluwas na tayo sa Manila, hindi ba?
Protesta niya sa paratang nito sa kanya. Pwede naman na magpaalam ka nang hindi ka na tumatabi pa sa mokong na iyon, hindi ba? Iritado pa ring tanong nito sa kanya. Halatang galit at nagsaselos nga ito. Ang cute pa nito dahil halos mamula na ang pisngi at tenga nito sa inis. Wala kaming ginagawang masama, Hunter. Si Lester ang tumulong sa akin nung dumating ako dito maliban kay Daddy. Kaya nilapitan ko siya at nagpasalamat. That's it. Wala pa din siyang balak na magpatalo dito dahil totoo namang wala silang ginagawang masama ni Lester. Mabait lang ito at alam niyang may isang babae na nagpapatibok na rin ang puso nito balang araw. At bigla siyang napangiti sa katotohanan ng iyon. Napansin pala siya ni Hunter at lalo pa itong nanggalaiti sa galit. You're impossible, Nicole. Ngayon tumatawa ka na naman ng walang dahilan? Pag ako nainis, ipapasunog ko talaga ang kubo na iyon nang wala na kayong tinatambayan ng Lester na yan. Bulalas ni Hunter sa kanya na lalong nagpatawa sa kanya. Nilapitan niya ito at saka kinawit ang mga braso niya sa leeg nito. Titingnan niya kung hanggang saan siya matitiis ng asawa niya. Hunter, Han, huwag ka nang magalit. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, hindi ba? Walang iba. At saka huwag kang sumisigaw at nagagalit ng ganyan. Naririnig ng anak natin ang mga sinasabi mo, alam mo ba yun? Malambing niyang saad dito. Hindi mo ako makukuha sa mga lambing mo, honey. Tatahimik ako dahil sa sinabi mo na baka makaapekto sa anak natin ang naririnig niyang pag-aaway natin, pero putol nito sa sasabihin at saka siya dahan-dahan na hinapit sa bewang. Kapag nakita pa kita na nakikipag-usap sa Lester na iyon, na kayo lang dalawa, mark my word, honey. Pabulong nitong banta sa kanya. At dahil sa sinabi nito'y bahagya niyang inilayo ang katawan niya dito. At ano naman ang gagawin mo, Aber? Naniningkit ang mga mata niya habang nakatitig dito. Hinihintay kung anong sasabihin nito. Susunugin ko ang kubo na iyon. Kasama siya. Pabiro nitong sagot sa kanya. Hunter! Nahampas niya tuloy ito sa braso ng hindi oras. At bago pa niya mahampas muli sa dibdib ang asawa niya, ay binuhat na siya nito patungong kama at nagsimula naman itong maglambing sa kanya. Kinabukasan ay nagpaalam na si Hunter na iuuwi na siya nito sa Manila. Parang ang bilis lang ng lahat. Noong isang araw lang ay tahimik pa siyang namumuhay kasama ang daddy niya pati si Lester. Bigla ay nagbago ang lahat ng plano niya sa buhay pati na ang gusto sana niyang mangyari sa isisilang niyang anak nila. Nabigla man siya ay masaya naman siya dahil sa wakas ay magiging masaya na sila bilang isang pamilya. Hindi dahil lang sa magkakaanak na sila ni Hunter, kung hindi mahal nila ang isa't isa. Para siyang nasa alapaap habang iniisip niya ang magiging buhay, kapiling si Hunter habang buhay. Sila kasama ang mga magiging anak nila at magkasama nilang haharapin ang buhay na magkasama. Nangako sa kanya si Hunter na hinding-hindi na mangyayari ang ginawa sa kanya ni Liza at panghahawakan naman niya iyon dahil mahal na mahal niya ito. Mahal na mahal at wala nang makapagpapabago sa nararamdaman niya para rito. Naikarga na ang mga gamit nila ni Hunter sa kotse na dala nito nang lapitan siya nito sa kanyang kinauupuan. Honey, tawag nito sa kanya. May nakalimutan pa ba tayo sa mga gamit mo? Yung iba ay hindi ko na talaga dinala para pag umuwi tayo dito, may mga gamit ka pa rin magagamit. Tapos may mga gamit ka pa naman sa bahay natin. Komento ni Hunter sa kanya na bahagyang pinawisan sa pagbubuhat ng mga gamit nila. Kaya pinunasan niya ang noo at mukha nito gamit ang isang bimpo para matuyo ang pawis. Sa kanya itong initian ng ubod ng tamis. Okay na yan, honey? Ayaw nang padala ni Daddy lahat ng gamit ko at mababakante na naman daw ang cabinet ko sa kwarto. Biro niya dito at pareho silang napangiti pagkatapos. Mula sa kusina ay lumabas ang daddy niya at tinungo ang sala kung saan sila naroroon. Naiayos niyo na ba na mag-asawa mga gamit niyo sa sasakyan? Agad ay tanong nito. Opo, Daddy. Hunter, ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Kung anong napag-usapan natin noong nakaraang araw ay hindi na magbabago iyon. Naintindihan mo ba? Wag na wag mong paiiyakin ang anak ko. Ulit, kung ayaw mong tuluyang mawala ng asawa. Paalala ng kanyang daddy kay Hunter. Nang tingnan niya ito, sa kanyang tabi ay kampante lang ito at nakangiti. Opo, Tito Alfred. Aalagaan at mamahalin ko po si Nicole habang buhay. Siya at ang mga magiging anak namin.
Pinisil pa nito ang isa niyang kamay na hawak nito kanina pa.